What's up mga kamits? Kamusta tayo dyan? So, scooter gaming. Dumi ng motor natin. Medyo matagal na tambak to eh. And yes, scooter gaming. Bakit di natin gamit yung SR, yung 450 SR? Uulan kasi oh. Ewan ko kung kita sa camera, pero uulan eh. Diba, parang mabilis lang sa singitan din. Pupuntahan lang tayo saglit. When the feeling is mutual, when both parties are really excited, when God, So, anong topic natin ngayon? Big bike versus scooter. So, ano mas masayang gamitin? Big bike versus scooter. So ano nga ba talaga mas masayang gamitin? So depende yan sa tao. Depende yan sa gumagamit ng motor. Kanya-kanyang preference kasi yan eh. But for me, it's both fun to drive. So it has its limitations then, both of them. So si scooter, simulan natin yung distance. So, parehas naman, maabot na nilang malayo. The difference is yung distance nga dahil sa tank capacity. So ito si Mio Sportico nasa 4.5 liters lang. So yung distance niya konti lang talaga yung maabot niya sa isang full tank. Although matipid siya compared sa big bike, sa SR natin, mas matipid talaga siya. Nung nag-work ako sa McKinley Hill, gamit ko to everyday. Fairview McKinley Hill, araw-araw. Siguro nung medyo mababa pa yung gas noon, parang everyday ang biyahe ko, balikan na yon, is 40 to 50 pesos lang na gas. So ganun siyang katipid. Minsan nakasagad na ako doon sa na iuuwi ko pa eh. So ganun siyang katipid. Minsan pagpalo niya ng kulay pula na gas gauge, na ipapasok ko pa siya, na iuwi ko pa siya. So ganun siyang katipid. So eto si scooter, masarap siya isingit, madali siya isingit, magaan. Yun lang, hindi siya ganun kabilis. So may speed limit. So depende na lang kung kakargan. We're talking about all stock na motor ha. Walang panggilid, walang ano. Although ito, wala man akong ganun, may binago ba ako dito? Wala, all stock to. Ano to? Bola lang, nagpalit lang ako ng bola. So yun lang ang pinalitan ko sa panggilid nito. Bala ko palitan yung buong panggilid nito dati. So sobrang busy lang before, hindi ko na naasikaso hanggang sa ayan, dugyot na yung itsura niya, luma na. So napabayaan na rin, neglected na. So although pang ano pa rin, yung pang sundo-sundo na lang sa school, nalalayo pa rin naman. Basta alagaan nyo lang din talaga sa ano, sa change oil. Ayan. Kahit hindi nyo ginagamit, i-change oil nyo at least once a year. Huwag yung ayanan nakatambak ng hindi pinapalitan. Kahit sabihin nyo kaka-change oil lang yan, pero natambak nyo naman ng isang taon mahigit, diba? Papalitan nyo pa rin kasi nagkakaroon ng tubig sa loob ng makina, lalo na pag malamig. Nagkakaroon ng tawag nyo, parang condensation na tinatawag. So change oil lang, alaga lang sa change oil. Yan, tignan nyo yung mga bearing, mga ayan, wheel bearing. Ako nakailang palitan ng front wheel bearing to eh. Kaya alaga lang din talaga. Malayo namang mararating mo, matipid.
magaan, madaling isingit-singit. So yun yung advantages ni ni scooter. Kahit saan pwede mong isingit. Saka convenient, hindi masakit sa likod, hindi masakit sa paa, tama sitting position nyo. So masarap siyang gamitin. So yung sa mga gusto magmotor, I recommend scooter talaga yung pagsimulan nyo, dahil ang dali gas lang talaga to eh. Technically automatic lang siya, di ba? Gas and brake lang, wala kang titimplahin na clutch, wala kang aapakan na cambio, ano lang siya talaga, gas and brake lang talaga, literal. Napakadali, oh. Di ba? Remember na dumaan tayo dito last time, oh. Singit, madali sumingit. Hindi ako makasingit dito sa SR dahil ito medyo masikip-sikip dito. So yun lang, gaya nga nung sabi ko, kanya-kanyang preference yan. Kung trip nyo rin mag-aral ng manual, okay lang din, mas better kasi mas madali lang tong gamitin tong scooter talaga, as in ano lang, gas and brake lang siya, unlike the manual. So both hands saka feet mo gamit sa manual. So which is kasi left sa manual yung clutch, then sa right yung brake and gas. Then yung sa kaliwang paa yung cambio, then kanan is the rear brake, di ba? Again, pasalamat muna tayo ulit. Walang sawang pasasalamat sa mga nanonood, sa nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo. Walang sawa. Sana madagdagan pa. So anyway, going back, yun nga, sa big bike masaya siyang gamitin kasi unang-una mabilis, talagang agile siya. Konting piga mo lang, layo mararating mo, di ba? Yung SR natin first gear maabot ng 100 eh, yung takbo eh, sagad na yun dito sa sa scooter. Minsan nagta-top speed ka ng 110 lang, ganyan, 100, minsan nga 90 lang eh, depende sa panggilid mo. So ayun, si SR masarap gamitin, mabilis, malakas, hindi ka niya talaga bibitinin pag piniga mo, talagang layas talaga. Kaso nga lang, you need to be careful kasi disgrasya abuti mo pag nataranta ka minsan eh, nawalan ka ng control, ganyan. Oo, kasi yan, malakas, mabilis, saka mabigat. Yun yung disadvantage ni ni SR, as in mabigat talaga. So hindi siya biro. Pagka naipit ka, natumba ka, naipit ka, sigurado masasaktan ka. So I'm not comparing yung lahat ng details nung motor. Ako yung kung ano yung mas masaya lang or mas okay gamitin. Ito yun yung dinidiscuss natin ngayon. Pero for me, both of them masaya siyang gamitin, masarap silang gamitin. Kanya-kanyang application yan, kanya-kanyang purpose. So kanya-kanyang preference again. So yun nga, going back kay SR, mabilis, malakas, yun lang, mabigat, saka minsan mainit yung buga ng kung lahat ng big bike ganon, mainit sa gilid. Like dito si scooter, wala eh, talagang chill na chill ka eh. Yun lang, ang pinagkaparehas pala nila, pag umuulan, parehas lang ay basang sisiw. Regardless kung may kapote ka o wala, basang sisiw ka dyan pagkatagal. Pag nakamotor ka, matik yun. Saka pag sobrang init, sobrang tirik ang init, ramdam mo. With or without wearing your gear, mainit siya talaga or basa ka talaga. So experience ko na yan sa boat. So ayun, yung kay 450 SR natin, or sa big bike,
yun nga, malakas, mabilis, yun, mabigat yun. Yung when it comes to ano naman sa biyahe, medyo may kalakasan siya sa gas compared talaga dito sa ano, sa 450S, sa ano, sa scooter natin, yung 450SR. So medyo pag hindi ka sanay sa big bike, yung gas consumption talaga niya medyo kakamot ka ng ulo. Saka dahil na rin sa malaki talaga yung tank capacity niya compared dito sa scooter natin na dala. So si 450SR 14 liters yung tank capacity niya. So sa amin dito sa lugar namin, sa Fairview, ang full tank ko naglalaro siya ng 500 to 800, depende kung ganong kababa na yung ano, yung gas level mo. Pero last na pakarga ko nasa 350 lang yata, 2 bars nung ano, nung gas tank. Parang 500 lang yata yung full tank, depende. Pero kasi yung first na pakarga ko doon is ano 800 yata, 850, hindi ko matandaan. So again, yung distance mo naman for using a big bike is malaki talaga, malaki tank capacity, mas malayo mararating mo. Pero depende pa rin niya kung paano mo gamitin. Kung walwal ka, birit ka ng birit, hindi ka rin lalayo dahil magpapagas ka ng magpapagas, dahil malakas nga siya sa gas nga. So si 450SR, naglalaro siya sa 22 to 25 kilometers per liter based doon sa gamit ko, ha. Yun yung computation ko doon from riding it. Kasi nagsubik ako doon, nag-break in ako, subik kagad yung tinira ko So yun yung gas consumption ko kay SR. Then city riding around 22 kilometers per liter. Sabi nila yung iba raw na user nasa 19 daw sila, siguro piga ng piga, bomba ng bomba, yan. Hindi iwasan nyo sa motor para hindi malakas sa gas. Yung iwas yung hataw ng hataw kung hindi naman kailangan, lalo na mahal ng gas ngayon, para hindi naman lahat afford mag full tank, lalo na yung mga nagbabiyahe natin, mga kababayan dyan, yung trabaho nila is yung mag-deliver, transport ng mga pasahero, diba? So kailangan nila maging matipid sa gas. So going back, yun nga, both of my big bike sa itong scooter, masayang gamitin, pero both of them are fun to ride. So walang para sa akin, walang problema sa paggagamitan. Kung malapit-lapit ka lang, di okay si scooter actually. So ayun, kung comparing both of them, masaya sila, may kanya-kanyang advantages saka disadvantages yung dalawa. Kaya hindi natin masabi kung ano talaga yung the best. Depende sa ano mo, sa preference mo, depende sa purpose mo. Pero kung ano yung mas okay para sa akin, both of them, kung afford nyo, meron kayo dapat at least dalawang motor, isang pang malayuan saka isang pang malapitan lang, na or at least yung komportable kang ibiyahe, hindi yung lagi nakayuko ka, diba? Sarap din mag-scooter pagka lalo ganitong traffic, diretso lang yung upo mo, chill ka lang, diba? Yun ang mahirap kay big bike naman, yung nakayuko ka lagi. Ang sakit sa likod minsan, sakit sa batok dahil sa bigat ng helmet. Again, yun yung ang sagot ko kung ano yung mas okay sa 450, sa big bike at scooter. Hindi araw-araw
lagi ka naka scooter, hindi rin araw-araw lagi ka naka big bike, diba? So ayun, kung kaya nyong bumili ng boat, scooter or big bike, ang saya kaya gamitin nun. Pero kanya-kanya preference nga, kung gusto nyong scooter ang pang daily nyo or big bike, nasa sa inyo naman yan. Pero importante dyan, you need to ride safe. Okay, huwag nyo kakalimutan magsuot ng gear, saka huwag pasaway sa biyahe. Oops, I guess we're here. And we are back. Yan. So, pauwi na tayo. So, yung pinag-usapan natin kanina, again, it's which is more fun to drive, a scooter or big bike. So, yung take ko is both of them, but it depends kung ano nga yung preferred mo na gamitin, kung ano yung mas komportable ka, di ba? Kanya-kanyang purpose nga yung yung motor eh. Kaya hindi mo naman pwedeng pang expressway si scooter unless na naka high displacement or naka mga 400-500 cc ka na scooter, di ba? Gaya ng mga T-Max, yung Kimco, ano pa ba, yung mga maxi scoots na 400 cc pataas, diba? Pero kung ganitong mga 125, 155, 150, ano lang tayo dyan, makaka-province ka naman actually, pero service road, madalas nasa service road ka makakadaan kasi bawal lang low displacement under 400cc sa expressway. Syempre alam naman ng karamihan yan. So ayun nga, makapag-province ka pa rin or makapag-travel ka pa rin gamit ang scooter, basta service road ka lang madalas yan kasi hindi ka makaka-expressway. Malaki matitipid mo sa biyahe pag nag-expressway ka, although masaya din naman kung mag-service road ka or mag-gilid-gilid, bayan-bayan, diba? Ano rin naman, okay din naman siya, lalo na kung may kasama ka mag-ride, may angkas ka. Minsan kasi nakakatamad din yung mag-isa ka lang na bumabiyahe, wala kang kausap, wala kang katsikahan habang bumabiyahe. So ayun, di gaya ng big bike or yung mga high displacement na motor. Yung travel mo nga is medyo mas mabilis, saka makakagamit ka na expressway. Yun nga, yung time mo sa travel is, kung mag-expressway ka, mas maiksi kesa yung sa service road or bayan-bayan ka dadaan. So yung time mo mababawasan kasi expressway ka nga dumaan, saka yung gas mo din, makakatipid-tipid ka rin. Matipid gamitin ang big bike sa long ride, basta wag mo lang wawalwalin, wag mo lang uupakan yung expressway, saka be mindful na rin sa speed limit ng expressway, which is 100 lang, di ba? So ayun nga, both of them has its purpose. So pero masaya sila parehas gamitin para sa akin. Kanya-kanyang sanayan lang kung ano yung gusto mong gamitin pan daily, pero masarap silang gamitin, both of them. So itong scooter natin medyo oldish na, hindi ko lang kung kailangan na i-refresh yung engine. Nasa 41,000 na tayo tumatakbo. So tagal ko rin siya hindi nagamit, lalo na nung nag-pandemic. Start lang siya, okay, ikot-ikot lang sa subdivision, yun lang yung gamit niya, hindi na siya nakalayo nung
nag-pandemic. So hanggang ngayon hindi ko na siya nagagamit ng malayo talaga, unlike before na nagagamit ko sa work, na gagamit ko siya hanggang McKinley Hill everyday. Ito yung workhorse ko, papasok saka pauwi. Ang dami na may pinagdaanan, na disgrasya na ako gamit ito dahil sa mga pasaway sa kalsada, yung damay-damay, di ba? Diyan tayo nalubak na, no? Ayun, so ingat talaga, hindi mo maiwasan. Always wear your gear, lalo na helmet. Naku po, huwag natin ipagdamot sa sarili natin yung kaligtasan, yung helmet talaga. Huwag kayong lalayo ng lugar nyo nang hindi naka-helmet. Yung nasa malapit nga lang kayo, nadidisgrasya pa kayo eh. Yung pa kayong malayo na hindi natin alam kung ano yung pwede maging scenario. So ayun, ito si Scoot, medyo matanda na siya. Anong model ba to? 2016? 2017, I guess 2016. Ito yung unang labas ng Soul Eye na 125. Diba? Sarap-sarap mag-scooter kaya ako. Pero nung nag big bike nga pala ako, as bumalik ako dito, napaka weird ng feeling. Ang gaan, tapos walang power. Talagang hahanapin mo yung yung big bike talaga, yung power niya. Talagang sasabihin mo, ano nangyari? Ba't ganito? Ang bagal-bagal. Pero yun nga, masaya siyang gamitin. Kaya kailangan ko kayo kung may big bike at scooter, huwag nyo naman pabayaan yung scooter kung lagi kayo nagbi-big bike. Gamitin nyo rin yung yung scooter nyo. Sarap yung mag-scooter. Tayo si J-Mac, diba? Saka si Gastog Rider, nag-scooter sila pero may big bike din naman sila. Enjoy nga nila yung gamit ng mga scooters nila eh. Anyway, ayun, diba? Enjoy lang. Kung ano yung gusto yung gamitin, enjoy nyo. Kung ano yung mas better, nasa sa inyo yun. Kung ano yung paborito yung gamitin. Pero lahat ng motorcycle masayang gamitin, depende sa purpose nyo. So I guess dito na lang tayo. Salamat sa pagsama. Mabilis na pagsama. Mukhang uulan na. Naku po. Ayan, hirap maglinis ng motor sa mga singit-singit. Ayan. Again, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Again, huwag kayo manawa sa kakanood, sa kaka-follow, kaka-subscribe. Ayun na, putulin ko na yung video here. Again, maraming salamat. Be safe and ride safe mga kamit.